po ay magsitayo para sa pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, narito kami at nagnanais na tulitain ang iyong banal na pag-ibig sa amin. Nais namin samahan ka sa mandali sa iyong naging pagkakasakit bilang katibayan ng iyong pag-ibig. Nais namin madama ang katapatan mo upang aming mapagtanto ng lubos ang kawalan namin ng katapatan sa iyo. Nananalig kami, Panginoon, na ang paglulubusyong ito ay maging isang kaslat ng liwanag upang aming maunawaan na ang pag-ibig mo ay walang hanggan at laging nakalaang magpatawad sa mga nagsisisi ng kasalanan. Kaya ngayon, kami ay dumulubog sa iyong awa at patawad sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Hinihiling namin ipadamang muli sa amin ang mapagpalang kamay at akayin kami sa landas patungo sa ganap na buhay. Sa tulong ng mahal na Birhen Maria, makamit nawa namin ang kahilingan ito upang ang aming buhay dito sa mundo ay maging katibayan na ikaw nga ay muling naluhay at aming Panginoon at pakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasambahan namin Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Nang sila'y naghahamunan, tumindig si Jesus, nabuhubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa kalanganan at sinumunang hugasan ang paa ng mga alagad. Pagmililan, ang huling hapunan ng alaala ni Jesus upang mabuhay bilang magkakapatid sa isang katawan, isang angkan at isang simbahan. Ang banal na misa na nawa ay laging mapaalaala sa atin na hindi maaaring nag-iisa sa pagsunod sa kanya. Maging masigasig nawa tayo sa pagsisimba ng tao sa puso at walang halong pagpapakitang tao ng ating makakayatiba na makasama sa kanya sa banal na misa na siyang lugar ng ating buhay Kristiyano. Maging tulad nawa tayo ng mahalabihin ng makakabala sa Diyo na manilis na nakapagpahandog ng sarili bilang pakikiisa sa gawain pagliligtas sa Diyos. Lumapit tayo lagi sa Diyos at huliin ang tulong sa Kanya upang ating magaya sa Kanya sa madayang nagpapahayan ng kanyang o at ubusan at makita at nagmataman ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Pagsilbi na pagmagkain at higupin na bibigay buhay ang Diyos at ang kanyang mga salita sa atin. Makatulad ginawa tayo sa ating ina na may kabawaan na makahilin ang tawad sa mga magkakataon, hindi tayo magpapahalaga sa mapagmahal ng pananahan ni Jesus sa banal na Eucharistia. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at hanggang sa walang hanggan. Amen.
Aming kahilingan, Amang makapangyarihan, sana at dalangin namin ang aming palaliang pakikiisa sa banal na misa. Magmula nawa sa amin ang katikhaing magkabuklod-buklod bilang isang parokya at maging ganap na bahagi ng simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at sa tulong ng mahal na Ina. Sa katahimikan, panalangin natin ang pagkakaisa sa ating komunidad ang mga buong parokya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang para lang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na sa Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at ang Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion ng mataas na kahoy, aming ina, Reyna at Patrona. Ikalawang istasyon, si Jesus ay nanalangin sa harapan ng Gethsemane. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga Olivo at doon lumuhod ang nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko ang sumasunod, kundi ang kalooban mo. Tigib ng hapis, tumulo sa lupa ang kanyang pawis na alimin malalaking patak ng dugo. Pagninilay. Mahaba at kakilala-kilabot ang gabing iyon. Ang tanging nag-isandigan mo lamang ay matibay na hangarin ko pa rin ang kalooban ng Ama nasa langit. Panginoon, patuloy kang magdurusa, maging hanggang sa kasalukuyan, sa kalungkutan ng mga walang kaibigan, sa mga walang tahanan, sa mga walang direksyon ang kinabukasan, at sa mga biktima ng malubhang karamdaman. Puno ang aming lipunan ng katulad nila. Ngunit patuloy kami nagpupunwaring walang malay at natutulog habang sila'y nagdadalagmati at nagdurusa dahil sa kapabayaan ng bawat isa. Tulungan nawa kami ng mga Birhen Maria ng Immaculada Concepcion na makapaglaan ng oras sa pananalangin at pagnibilan upang anumang responsibilidad na nakakatang sa aming mga balita ay magawa namin ang may buong pagmamahal. Mapasa amin ang bawang pusong marunong magpalasakit sa aming kapwa, lalo na sa mga taong higit na nangangailangan. Ikaw ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
tanging kahiling. Amang mapagpala, pagtibayan naman namin ang aming pagtitiwala sa kalooban. Kailangan mo namin at si Maria na may pusong nagpupuri at buong galang na sumunod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming tagapagligtas at makainang presensya ng mahal na Birhen. Amen. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang mga kasamahan nating naliligaw at nanghihina ang pananampalataya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang para nang nasa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion ng mataas na kahon, aming ina, reyna at patrona. Ang lahat po ay manatiling nakaupo. Ating pong pakikinggan may pinig pananalita na mula po dito sa Immaculate Conception Parish na Tanawan, Quezon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa parokyal po ng Immaculada Concepcion dito po sa Tanawan, Quezon. So, sa ngalan po namin ng Parish Priest, Father Richard Perlesa, i-welcome po namin kayo dito sa aming po parokya. Sa po na po ng inyong po mga pari na sina Father Glenn at Father Gabi. At ngayon po, natawagan ko po yung sa pong parokyanan po namin na magbibigay po ng short history dito po sa amin pong parokya. So, talakban po natin si Brother Alger Beduna. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ay nagregayang pagdating po sa parokya ng mga Concepcion. Hayaan niyo pong basahin niyo po sa inyo ang maikling kasaysayan ng aming simbahan at na rin po ang kasaysayan ng aming mapagmamalang imahen ng La Purisima Concepcion ito. Taong 1713 may katatag ang bayan ng Katanawan na unang nakilala sa tawag na Namatasan. Ang pangalan ng bayan ay hango sa isang sinaunang kwento na noong una ay mayroong dalawang tore na magkatanaw na siyang nagbabantay sa dalampasigan ng bayan laban sa mga piratang Moro. Ang simbahan ng Katanawan ay sinasabing na itayo malapit sa taon ng pagkakatatag ng bayan. Sa labas ng bayan itinayo ang nasabing simbahan na yari sa kahoy at pawid. Sa pagdaan ng panahon, ang dating simbahan ay unti-unting nasisira, kaya upang maisaayos ang istruktura nito at lalong mapatibay, ipinatutos ng dating pura paroko at opisyal ng bayan na magdala ang lahat ng mga kalalakihan ng malalaking tipak ng bato araw-araw, at ang iba naman ay gagawa ng apo na magsisilbing semento. Ang mga bagay na iyon ay sadyang kailangan upang makapagtayo ng mas matibay at matatag na simbahan.
Kwento pa na ang mga hindi nakatutupad sa kautusan ay pinapalo sa gitna ng plaza bilang kaparusahan. Noong 1813, muling nagkameron ng malaking pagsasaayos ng simbahan dahil unti-unti na namang nasisira. Sa parehong taon din ay opisyal din inilagay ang simbahan sa ilalim ng titulo at kalina ng Mahal na Birhen Immaculada Concepcion bilang pagkilala sa dakilang debosyon ng mga katang-awanin kay Birhen Maria na tagapagtanggol sa oras ng panganib na dulot ng mga piratang Moro noong unang panahon. Ang iba't ibang disenyo ng altar ay ilang beses pang napalitan sa paglakad ng makabagong panahon. Noong ika-6 ng Hunyo taong 2013, kalinsabay ng 25 anibersaryo ni Father Enrique Luna, muling na italaga ang simbahan sa pamumuno ng dating obispo at mahal na ama ng Diocese ng Dumaca, Bishop Emilio Marquez Duty. Ngayon po, kung makikita po ninyo, ay muli na naman po itong nire-repair at nire-repaint ang ating pong retablo at ng altar. Malaki ang pagmamahal at masigli ang pamimintuho ng mga katanawanan sa mapaghimalang patrona ng bayan, ang La Purísima Concepcion de Catanawa. Sa paglalarawan, ang imahen ay nakatayo sa isang ulap na inukit na may 3 kirubin at ang isang buwan ay nasa kanyang paanan na pawang nakauspi sa ulap. Ang simbolo ng buwan sa kanyang paanan, pati ang korona ng bituin sa kanyang ulunan, ay mababasa natin sa aklat ng Revelasyon. Ang kanyang kasuotan ay hango sa estilong Hebrea, isang mahabang bestida at ang kapa ay nasa isang kamay at nakalaylay naman ng pahalang sa kanyang katawan. Ang pinta ay bagamat luma na at kupas ay makikita pa din ang kulay sa kanyang kasuotan ng katawan. Ang kanyang bestida o tunika ay kulay pilak at rosas, samantala ang kanyang kapa ay kulay madilim na asul. Kapansin-pansin din ang mga disenyo sa damit na gold leaf. So ngayon po kung makikita niyo po ang imahe po ay ngayon po yan ay nakadamit na ng isa pang patong po ng damit. Pero po kung yan po ay walang damit, makikita po ninyo ang original na itsura ng kanyang bukit na damit. Ang imahe ng birhen ito ay naglalarawan ng isang batang babae, bilugan ng mukha at ang mga labi ay pahapyaw na nakangiti at ang kanyang buhok ay nakalugay. Makikita na walang suksok sa likuran ng imahen. Yung pong suksok ay ukit na nagpapakita ng tupi sa likurang bahagi ng kapa ng birhen. Ang suksok ay isa pong pagkakakilanlan ng isang imahen na nagmula pa noong ika-18 siglo. Ayon sa mga dalubhasa, ngunit sa estilo, komposisyon at proportion, ang aming pong imahen ay tinatayang nagmula pa sa mga pahuling yugto ng ika-17 siglo hanggang sa unang bahagi ng ika-18 siglo. Ilang mga kwento din ang bumabalot sa Mahal na Birhen ng Catanawan, mga naipasang kwento ng milagro. Sa isang kwento, pinaniniwala ang gumagala raw ang Mahal na Birhen tuwing gabi, lalo na sa mga panahong may sakuna at banta ng panganib sa bayan. Sinasabi ng mga naging tagapag-alaga ng imahen at iba pang mga matatanda na nakikitaan ng amorseto ang damit ng mga nabirhen na parang siya ay gumagala sa damuhan kung wala na nakakita. May mga kwento rin ng mga aparisyon ng mga nabirhen kung saan nakikita daw ito na gumagala sa loob at palibot ng simbahan ng gabi. Higit sa lahat, tampok ang kwento ng laging pagprotekta ng mahal na birhen sa bayan. Laging ipinag-aatya ang bayan ng Catanawan sa mga bagyo at sakuna. At ang kwento din dati na kung may banta ng pagsalakay ng Moro, ay hindi pala kung hindi natatagpuan ng bayan na parang nagpupubli ang bayan bilang isang kagubatan. Ang imahe ng La Purísima Concepcion de Catanawan ay pinaniniwala na tagpuan sa dagat, ngunit hindi malinaw kung saan ito nagmula o sino ang umukit sa imahen ito. Kaya nagdaraos sa fluvial procession ang bayan tuwing dakilang kapistahan ng kalinis-linisang pagdating kay Maria. Ang lahat po ay nainayang kapagsumayo.
Panalangin sa Birhen Immaculada Concepcion de Catanawan. O kalinis-linisang Birhen at upagpaniling ina, buhat sa aming abang kalagayan at pagkakasadlak sa kasalanan, ay pinagmamakaamo namin sa iyo na ipagbalik ang dinggin ng aming mga karaingan at tapunan kami ng sulyap ng mga matamong maawain. O batis ng awa, marapatin mo pong dinggin ang panalangin at pagsamo namin ito upang maging daan ng ipagtatamo namin ng iyong masaganang biyaya, hindi lamang para sa aming katawan, kundi lalong-lalo na para sa aming kaluluwa, para sa mga makasalanan at sa tapapanuto nitong aming bayan, alang-alang sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos siya nawa. Birhen Immaculada Concepcion de Catanawan. Sa ngalan ng Espiritu Santo, amen. Lahat kayo muling magsipo. Muli po, maligayang pagdating po sa parokya ng Immaculada Concepcion, dito po sa bayan ng Catanawan. Muli po, meron po tayong mga CR dito po sa kanang bahagi at kalimang bahagi po ng ating simbahan. At kung nais po ninyo silipin ang aming munting Lenten exhibit po, pwede po kayo magtungo sa Kapilya ng Santo sa likurang bahagi po ng ating simbahan. Maraming salamat. At pwede rin po kayong lumapit sa imahe ng mapaghimalang na Purisima Concepcion de Catanawan upang idulog ang inyong mga panalangin. Maraming salamat. Sa ito ang lahat sa dito, makakapagintay yata namin ang pag-jingle. Una na isang natin pasalamatan ang pamunuan ng parokya ng Immaculada Concepcion dito sa Catanawan, sa pangunguna ng kandidatura paroko na si Father Richard Alisa, na wala din ngayon, subalit paroko ang kanyang assistant parish priest, si Father Emil, kapatid ni Father Mario, doon sa Bularay. At nais namin magpapot ng kaunting sujud, ng kaunting souvenir, again, please receive our token of gratitude. Palakpakan po natin. Special announcement, baka maghanap kayo kung nasa ng bus. Inalis mo ang bus para magaling lumabas. Si William mo, ikaw na, masala ka na sa bus. Okay. So, mula dito at sa susunod pa na pupuntahan natin, anticipate po natin dahil maliliit itong bayan, huwag natin sabihin na, ay, pumunta na ako, alam ko kung nasaan ang bus. So, ililid po kayo ng inyong mga kaya mamaya. At ako, sabihin ngayon, ako kami ni Parks, ang makikikoordinate doon sa mga traffic enforcer. Medyo malayo na po yung mga bus kung saan tayo binaba kasi nakaka-traffic na talaga. So, susunod po kayo doon sa inyong mga guide. Nasabi ko na sa kanila kung nasaan ang mga direksyon na pupuntahan. Okay? Kasi expect po natin, lalo na daw sa susunod na bayan, medyo mas maliit ang mga kanila. Okay po? Thank you very much. Sige po, last na po, group picture. Kahit kayo na lamang po ang lahat. Kayo na lamang po. Katulad po ng ginawa natin sa Munanay kanina. Yun po, dyan na lamang po tayong lahat. Grace, dito po ang picture sa taas. Thank you po.
halina